Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Maribel Murder Case. Nagsimula ang istoryang ito noong 1960s sa isang maliit na bayan ng Newcastle, England, kung saan malayang naglalaro ang mga bata sa mga abandonadong gusali na noon ay dinidemolish upang palitan ng mas makabago. Nang mga panahong yun, hindi pa uso ang paglalak ng mga pinto. Kampante ang bawat magulang na hinahayaan maglibang ang kanilang mga anak kasama ng ibang kapitbahay. Subalit sa isang iglap ay nagbago ang lahat nang maganap ang sunod-sunod na malagim na trahedya sa kanilang dating ligtas at tahimik na lugar. May 25, 1968, gaya ng nakagawian, nagtungo ang 4 years old na si Martin Brown sa kalapit na bakanting bahay kasama ang mga kaibigan. Nang hindi ito umuwi noong hapon para sa kanyang merienda, nagsimulang mabahala ang kanyang mga magulang. Madalas itong magpagabi ng uwi, subalit sa pagkakataong yun, hindi na ito nakabalik pa. Kinabukasan, isang nakakakilabot na eksena ang bumungad sa mga bata. Ang wala ng buhay na katawan ni Martin Brown na natagpuan ng mga ito sa isa sa mga abandonadong bahay malapit sa kanila. Nakahandusay ito sa lapag at nakitaan ng dugo at laway na umagos sa kanyang pisngi. Gayunpaman, walang anumang malinaw na bakas ng karahasan, kaya naman ipinagpalagay na aksidente ang nangyari. Samantala, habang nagluluksa ang nanay ni Martin na si June, nagkaroon ito ng isang hindi malilimutang tagpo sa isa sa kanilang kapitbahay. Isang hindi inaasahang bisita ang kumatok sa kanyang tahanan at humiling na makita si Martin. Noon ay bahagyang napatulala si June, saka sinabi sa babae na wala ng kanyang anak. Ngunit ang higit na ikinagulat ni June ay ang naging sagot nito sa kanya, na alam nitong patay na si Martin at gusto lamang niya ito makita sa kanyang kabaong. Dahil sa pagkasindak, pinagbagsakan nito ni June ang pinto sabay hagulhol sa hindi mawaring nangyari. Ngunit hindi lamang ang nakakabagabag na kaganapang yun ang nangyari na may kaugnayan sa pagpanaw ni Martin. Isang araw ay na-vandalize ang local nursery. Nang puntahan ng mga pulis, isang makapanindig balahibong sulat kamay na note ang nakita ng mga ito. Nakasaad rito ang katagang quote-unquote, "We did murder Martin Brown." Gayon rin ang, "I murder so that I may come back." Sa kabila nito, noon ay inakala ng otoridad na prank lamang ang mensahe at hindi ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Gayunpaman, nanatiling misteryo ang pagkamatay ni Martin. Nang unang beses na madiskubre ang bangkay ni Martin, nakita katabi nito ang isang walang lamang bote ng pills. Kaya naman noon ay inakalang aksidente itong na-overdose. Subalit kalaunan, pinalitan ng coroner ng suspicious and undetermined ang cause of death ni Martin, bagay na labis na gumulat sa kanilang payapang komunidad. Kaya naman nagdemand ang mga tao ng agarang aksyon ng pulisya. Nagsimulang magprotesta ang mga residente at hinikayat ang council na tuluyan ng i-demolish ang abandonadong buildings kung saan naglalaro ang mga bata. Ilan sa mga protesters ay sina Maribel at Norma Bell. Bagamat pareho ng apelyido, hindi magkamag-anak ang dalawa. Sa isang larawan, makikita ang mga ito na hawak ang isang malaking banner na nakasaad ang kanilang hinaing. Ngunit ilang araw lamang mula noon, isa na namang trahedya ang gumulat sa lahat. July 31, 1968, hindi nakauwi sa kanilang tahanan ang 3 taong gulang na si Brian Ho matapos makipaglaro sa kanyang aso. Dahil sa pangamba, agad na nagsagawa ng search party ang magulang ni Brian kasama ang local community. Kabilang sa lumahok ang magkaibigang Mary at Norma. Subalit nagtapos ang kanilang paghahanap nang matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Brian sa isang bakanting lote. Hindi maipagkakailang sinadya ang pagpaslang sa inosenteng musmos. Balot ng mga hiwa at sugat ang maliit na katawan ni Brian. Kinakitaan rin ito ng pasa sa kanyang leeg na nagpapahiwatig na sinakalito. Puno ito ng mababaw na saksak sa kanyang binti at halos maputol na ang ari. Gupit na rin ang buhok nito. At nang itaas na ang damit ni Brian, natagpuan ang isang letrang M na iniukit sa tiyan nito. Sa investigasyon, ipinagpalagay ng otoridad na ang sospek ay hindi adult kundi posibleng isang bata. Sapagkat ang puwersang ginamit sa pananakal ay hindi ganoong kalakas.
Dahil sa impormasyong ito, mabilis na naglunsad ng massive investigation ng mga pulis. Nagbahay-bahay ang mga ito at umabot sa higit sa 1,000 bata ang kanilang in-interview. Sa puntong yon, kumpiyansa na ang mga ito na hindi aksidente ang kamatayan ni Martin at maaaring may kaugnayan ito sa murder ni Brian. Bagay na labis na nagdulot ng pangamba sa buong komunidad. Samantala, 2 sa mga batang in-interview ang higit na nakatawag ng pansin ng otoridad. Sina Mary at Norma Bell. Si Norma, 13 years old, ay tila excited habang kwine-question ukol sa murder. At sa buong usapan, ang ngiti-ngiti ito na para bang biro lamang ang lahat. At gaya nito, gayon rin ang reaksyon ng 11 years old na si Mary, bagamat tila mas mailap ito. Pawang inamin ng 2 na nakalaro ng mga ito si Brian noong umaga bago ito mamatay, subalit iginiit na hindi na nila ito nakita noong tanghali. Gayunpaman, sa patuloy na interview, unti-unting lumitaw ang inconsistencies sa pahayag ng magkaibigan. Paiba-iba ang istorya ng mga ito. Hanggang sa isang kritikal na detalye ng kaso ang nabanggit ni Mary sa mga pulis. Ayon rito, nakita nito si Brian na sinasaktan ng isa sa kanilang kapitbahay na lalaki gamit ang isang silver na gunting, bagay na agad na nakaalarma sa mga opisyal. Dahil tugma ang pagsasalarawan nito sa gunting na nakita sa crime scene. At ang impormasyong ito ay hindi pa noon inilalabas sa publiko. Napag-alaman rin na ang lalaking tinutukoy nito na nakasama ni Brian ay nasa airport nang maganap ang krimen. Sa puntong yun, malakas na ang suspisyon ng mga pulis na mayroong nalalaman si Mary sa mga pagpaslang. At lalo pa itong napagtibay ng mga bagong statement ni Norma laban sa kaibigan. Inamin nito na si Mary ang salarin. Ayon rito, ipinakita sa kanya ni Mary ang bangkay ni Brian matapos itong paslangin at excited na ikwinento sa kanya kung gaano nito na-enjoy ang pagpatay. Kalauna na itinuro ni Norma sa mga pulis kung saan itinago ni Mary ang blade na ginamit sa pagpaslang kay Brian. Dahil sa pressure, inamin rin ni Norma na naroon ito sa lugar nang patayin ni Mary ang kanyang unang biktimang si Martin. Dahil sa mga revelasyon ni Norma, maiging inimbestigahan ng mga detective si Mary. Napag-alaman ng mga ito mula sa teacher ni Mary ang isang nakakaalarmang isinulat at iginuhit nito sa kanyang school book. May title ito na Boy Found Dead in an Old House. Larawan ito ng isang patay na batang lalaki na pinalilibutan ng mga tao. Katabi nito ang isang bote at tableta ng gamot. Mga detalyeng kailanman ay hindi pa isinapubliko. Dahil sa mga bagong impormasyon, muling ipinatawag ng otoridad si Mary. Inilatag ng mga ito ang lahat ng ebidensya laban sa kanya, kabilang na ang pagsisiwalat ni Norma na siya ang sospek. Bagamat agad nitong itinanggi ang akusasyon at sinabing sinungaling si Norma. Sa kabila ng mga hawak na ebidensya, hindi pa sapat ang mga ito upang kasuhan si Mary. Kaya noon ay walang nagawa ang mga pulis kundi palayain ito. Gayunpaman, maiging binantayan ng otoridad ang mga kilos nito. Sa libing ni Brian, nasaksihan ng mga detective ang mga kakaibang kilos ni Mary. Nang ilabas na ang kabaong, bigla itong tumawa at kinuskos ang 2 kamay na tila excited. Noon ay ramdam ng mga ito ang panganib na maaaring idulat pa ni Mary kapag nanatili itong malaya. Kailangan na ng mga itong umaksyon sa lalong madaling panahon. Kaya naman ang araw ring yun, inaresto na sina Norma at Mary. Mula sa psychological evaluation ng 2, lumalabas na si Mary ang may kakayanang pumaslang. Na-diagnose ito na mayroong psychopathic personality disorder. Sinasabing ang mga krimen ay sinagawa nito para sa thrill at pleasure ng pagpatay. Ine-enjoy nito ang unti-unting pagkalagot ng hininga ng mga biktima gamit ang kanyang sariling kamay. Sa trial, inilatag ng prosecution ang patong-patong na ebidensya laban kay Mary. Ang confession ni Norma, police interviews, notes at fibers ng damit nito na natagpuan sa parehong biktima. Bagamat sa huli, nahatulan nito ng guilty of manslaughter at hindi murder dahil sa psychopathic disorder nito, habang si Norma naman ay napawalang sala sa parehong kaso at itinuturing bilang unwilling accomplice na nasa ilalim lamang ng impluensya ni Mary. Nasintensyahan si Mary Bell ng indefinite term of imprisonment. Nangangahulugan na magbabase ang paglaya nito sa kanyang behavior sa bilangguan.
Samantala, sinasabi ngang mga brutal na krimen ni Mary ay bunga ng paligid na kinalakhan nito. Isinilang ito ng kanyang nooy 16 years old na nanay na si Betty na isang prostitute. Dinanas ni Mary ang matinding pang-aabuso mula pa lamang ng isilang. Una pa lamang ay tinakwil na ito ng kanyang ina at kailanman ay hindi itinuring na anak. Minsan nang nakita ng kapitbahay si Mary na itinapon sa bintana ni Betty dahilan upang tumamo ito ng malalang head injury. Nagawa na rin itong painumin ng maraming gamot kaya naman na-overdose ito. Ayon sa ilang eksperto, malaki ang posibilidad na nakaapekto ang traumatic head injuries ni Mary sa pagiging psychopathic nito. Ngunit hindi lamang pala matinding pisikal na pananakit ang dinanas ni Mary sa kanyang ina at stepdad. Napag-alaman na sa edad na 4, pilit rin itong ipinagamit ng kanyang nanay na si Betty sa kanyang mga kliyente bilang prostitute. Nadiskubre rin na nasaksihan ni Mary ang kanyang best friend nang masagasaan ito ng truck. Ang lahat ng insidenteng ito, kabilang na ang severe physical at emotional abuse, ay nag-iwan ng malalim na sugat kay Mary at lubhang nakaapekto sa kanyang pag-iisip. Dahil sa maaga nitong exposure sa kapabayaan at pang-aabuso, wala itong anumang kakayanan na bumuo ng emotional na koneksyon sa ibang tao. Ilang reports ng pananakit ni Mary ang nakalkal ng mga pulis bago pa man ito gawin ng murder. Minsan na nitong itinulak sa hagdan ng isang bata at sinakay lang isa pang babae habang nilalagyan nito ng buhangin sa bibig. Noong 1980, matapos lamang ang 11 years na pagkakakulong, nakalaya si Mary sa edad na 23. Noon ay nag-grant ito ng anonymity at namuhay gamit ang bagong pangalan. Kalaunan, nagsilang si Mary ng isang bata at humiling sa korte na itago ang kanilang identity mag-ina sa publiko. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabulga rin ang pagkakakilanlan ng mga ito. Ilang libro na rin ang isinulat ukol sa buhay ni Mary. Noong 2009, napag-alaman na nagkaroon na ng apo si Marybel. Tinawag itong Z ng High Court. At gaya ng kanyang ina, ang anak ni Mary na natiling anonymous ang identity nito. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.